Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga kababayan, nako, BP Sara umamin na, ako, PBBM Duterte Bistado secret deal sa China. Delikado, Harry Roque WPS Xi Jinping, yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balita News TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Balita News TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Ngayon mga kababayan, at ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Kung wala ka alam, umakyat kayo dyan sa Malacanang. Putang ina, wala kayong alam na puro bangak. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Maliwanag na para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Anong laman ng secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Ipinagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa mga kritisismong hindi nagsasalita patungkol sa mga issue sa China, pati na sa tila patuloy at pagtindi ng away sa pagitan ng Pangulo at ang ama nitong si dating Pangulong Duterte. Ayon nga sa mga pro-Marcos, dapat na umanong bumaba sa pwesto si VP Sara Duterte dahil binabastos na umano ng ama at kapatid nito ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas, ngunit tila wala itong ginagawang aksyon upang pigilan ito. Samantala, kumbinsido naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ang nakaraang Duterte administrasyon sa Mga kabayan, binabastos daw si PBBM. Ang tanong, no? Bakit? Diba, bakit ganun na lang, di ba? Yung ibang mga support, eto nga mga kabayan, si dating Pangulong Duterte po ay hindi po supporter, no, ni PBBM. O magtaka na lang kayo, yung mga supporters niya dati, bumaliktad na ngayon bumaliktad na po yung mga yung mga supporters ni PBBM. Ngayon tinatanong niyo pa kung bakit di ba? China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may kaugnayan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul. Para kay Pangulong Bongbong Marcos, ang kasunduan na ito ay matatawag na isang secret agreement dahil ito itinago sa taong bayan. May ilang question na iniwan si Pangulong Marcos ukol sa isyong ito. Ayon sa kanya, Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? nagtataka din umano ang Pangulo kung bakit hindi ito Mga kababayan, may pinamigay pala. Ang tanong, sino po ba ang namigay? Ang pagkakaalam ko mga kababayan, si Trillanes po yata, no? Si Trillanes at nung panahon pa ni Pinoy yan, na agreement na yan. Ang ipinagpatuloy lang ni walang ginawa, no? Walang ginawa. Base po sa dun sa report na binasa ni Sir Banat Bay nung nakaraang vlogs, diba? Yung sa Inquirer, mga kababayan, no, wala namang binago si dating Pangulong Duterte, diba? Ang ngayon, lumalabas ngayon, mga kababayan, diba, narinig niyo naman yung sinabi ni PBBM, may pinamigay daw. Diba? Ano yung pinamigay? Sabi niya. Ngayon, mga kababayan, ang opinion ko lang po, mga ka-review, alam pala ni yung PBBM na may pinamigay. Bakit hindi niya sabihin niya yun na mayroon palang ipinamigay? Ano yung ipinamigay na yan, di ba? Kung meron nga. Kasi sila po yung nag-aakusang may ipinamigay. So meaning,
dapat sila rin po yung magbigay sa taong bayan ng ebidensya kung nasaan yung pinamigay, di ba? O yan, puro salita. Unlike po sa, di ba, yung accusation po ni dating Pangulong Duterte about sa may adik na tumatakbong presidente, eto, may ebidensya na po silang nilalabas. No, dinid na lang, pero may ebidensya po silang inilalabas. O, dito po, nagsalita po sa BBM na meron daw pong pinamigay. Yun ang hindi natin alam kasi hindi naman nila sinabi. Komento samantalang isang abogado umano si dating Pangulong Duterte, giit pa ni President Bongbong Marcos, wala umano siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin nung kami pumasok? Na sabihin, meron kaming usapan, dapat sundan. Kaya naman pa So, dyan pa lang mga kaban, pakinggan po ulit natin pakinggan po natin ulit. Lahat gusto nila nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat? Lahat gusto nila nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? So yan mga kababayan, narinig nyo po walang nakasulat. Ibig sabihin wala. Wala nga. Ano pang isusulat ninyo? Diba? Kayo lang kasi naman pinipilit nyong meron, diba? At saka, eto mga kababayan, instead po na mag-focus kayo dun sa gentleman's agreement na yan. Kasi ikaw naman yan ang presidente. You can do anything, di ba? Kasi ikaw naman ang sole architect, di ba? Ng foreign policy natin, ng foreign policy mga kababayan. Bakit mo pa problemahin yun? Di ba? Kung ikaw naman ngayon, ang sole architect, kasi si dating Pangulong Duterte, no? Nasa ano niya siguro, 'di ba? Nasa kanyang mandato, 'di ba? Kasi siya po ang sole architect ng foreign policy natin, 'di ba? So let's say ipagpalagay na lang po natin na mayroon pa lang secret deal or something na para makapagpadala tayo ng mga supply doon sa Sierra Madre, 'di ba? Nagkaroon po sila ng kasunduan o usapan lang, 'di ba? Let's say lang po na mayroon po yun po ang mandato po yun ng ating Pangulo kasi siya po ang soul, no? Nag-iisang arkitekto, tagagawa ng foreign policy, mga kababayan. Wala pong iba. Ngayon, kung ayaw mo po ng ganyan, nasa sayo po yan. Yan ay opinion ko lang mga kababayan, Baka naman seryosohin nyo, Ang atin lang dito ay opinion lang po kasi di ba? May natutunan rin tayo kay Sir Badong Aratiles, di ba? Yung sole architect ng foreign policy. Ngayon, kung ano man po ang maging desisyon ng presidente, sa kanya po 'yun kasi siya po ang di ba? Tagagawa ng foreign policy. At ano po ang foreign policy na 'yan? Enemy to none, friends to all, di ba? Friends to all, enemy to none. Di ba? O kung ngayon, di ba, nung kampanya nga, yan rin yung sinasabi ni PBBM Pero ngayon, wala na. I think wala na po kasi meron na tayong kaaway. Di ba? Sinasabi ko na mga kabayan, yung sinabi ni PBBM na wala, di ba? Siya na mismo yung sabi na walang dokumento, walang papeles. Ibig sabihin, wala po kayong ebidensya na mayroon nga talagang existing, no? Na secret deal or something na yan, di ba? Wala wala kayong ipinapakita. Mahirap naman po yun, presidente po kayo Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin nung kami pumasok? Na sabihin, meron kaming usapan, dapat sundan. kaya naman panawagan ngayon Kasi nga po mga kababayan, no? Hindi na po kailangan sabihin yun, mga kababayan. I think lang kasi nung, di ba, nung nag-end yung term ni former President Rodrigo Duterte, naputol rin lahat ng ugnayan
no? Ng mga foreign natin, di ba? Kasi may bago tayo eh. Anong mali natin, mag-iba pala kayo ng foreign policy, di ba? Oh. Naputol na po eh. Wala na po yung kumbaga yung mga kasunduan, kung meron man, naputol na po yun. Tapos na po yun kasi tapos na po ang termino ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, nasa sa inyo na po yun. Wag nyo pong diba? Wag nyo pong isisi na sa iba, no? Yung ginagawa ninyo. Kasi alam naman natin talaga na nagkaroon talaga ng diba, tension dyan sa nung nagpapasok kayo ng mga EDCA na yan, dinamihan yung EDCA, diba? Oh. ng Pangulo. Dapat anyang liwanagin mabuti ng nakarang administrasyon kung ano nga ba talaga ang naging kasunduan na ito sa China dahil tila lalagay na anya ngayon sa alanganin ang ating bansang Pilipinas. Handa rin umanong makipag-usap si President Bongbong Marcos kay dating Pangulo. Eto, mga kababayan, no? Naniniwala po ba kayo na nagiging alanganin ngayon ng Pilipinas sa China dahil sa gentleman's agreement na yan? Di ba? Paano nangyari yon? Baka dahil sa mga maling desisyon niyo, kaya nagiging alanganin ng Pilipinas sa China ngayon. Di ba? Mas pinili po kasi natin, mga kababayan, ang Amerikano sa administrasyon ito. Di ba? O kaya yan siguro ang dahilan, no? Kasi ito mas logical pa kaysa doon sa sinasabi niyo dahil sa gentleman's agreement nagkaroon ng nanganganib na ngayon ang Pilipinas sa China, di ba? O kung iisipin niyo kung for example lang mayroon pa lang gentleman's agreement, di ba? Dapat noon pa lang nanganib ng Pilipinas, di ba? Noon pa lang, hindi pa eto mas logical mga kababayan, siguro nga yan ang paniniwala ninyo na nanganganib ang Pilipinas sa China kasi nga po iba na po yung natin kinampihan natin Amerika, bumalik na uli sa Amerika yung allegiance ng Pilipinas. Duterte ukol sa pagbusisi sa mga dokumento sa pinasok na kasunduan ng nakarang administrasyon. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At narito, panoorin pa natin ang buong video. Narinig nyo naman si PBBM. Abay, ang sabi niya, horrified daw siya doon sa gentleman's agreement. Pero, teka muna. Ang sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung gentleman's agreement na yon. Hindi raw pinagbigay alam sa kanya nung siya naging presidente. Bakit siya naging horrified? Naku, nasa tama ka bang pag-iisip, PBBM? Dapat ma-horrify ka lang kung alam mo na yung agreement. Bakit yung sasabing horrified at bakit mo sasabing may binigay na soberenya sovereign rights? Wala namang teritoryo na wala sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Ang tanong, bakit ka magiging horrified sa isang kasunduan na hindi mo alam ang linalaman? Hello, is anyone home? Sa tama ba tayong pag-iisip? Yan ang problema kapag hindi natin alam kung grounded talaga sa pag-iisip ang ating presidente. Pero himay-himayin natin yan, horrified daw siya. Bakit kanya sinabi yan? Nakikita natin ngayon na dahil siya na nagsalita at hindi lang yung kanyang mga supporters, talagang nais niyang gamitin itong China issue para ilihis ang lahat na atensyon ng tao doon sa mga issue na talagang malapit sa ating mga kababayan. Tama. Unang-una, ang kabiguan ng administrasyon niya ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Sinabi na ng taong bayan, wala naman sila masyadong pakialam dito sa West Philippine Sea issue na ito. Wala pa yan sa top 15 na concern ng mga Pilipino. Ang concern pa rin, nasaan yung pangako mong bigas na 20 pesos kada. Pangalawang concern nila, yung kawalan ng trabaho at syempre, yung kababaan ng sweldo. So linilihis ang issue. Bakit? Kapag hindi ka makadeliver sa iyong mga pangako, lalong-lalo na dun sa bigas, syempre ang gagawin mo, gagalitin mo yung taong bayan para magsama-sama at pag nagalit na, naging natrato ng mga kalaban ng China, syempre hindi nila iisipin kung ano yung tunay na problema ng bayan.
Pero PBBM, mali ka dyan. Kasi kapag sumakit ang tiyan dahil sa gutom, kahit anong gawin mong lihis sa issue, kahit anong gawin mo na pagalitin ng tao sa China, malalaman ng tao, ang problema ay problema pa rin sa kabiguan ng iyong pangako na gawing 20 pesos kada kilo ang bigas. Bakit mo kasi ginawa yung pangakong yun? Magkakasama naman tayo. Wala naman nagbigay sa'yo ng ganyang advice. Pero on your own, ginawa mo yung pangakong yan. Eh syempre, kapag ikaw ay politiko at nangako ka, susukatin yung iyong paninindihan sa pagkukumpira kung anong pinangako o anong nag-deliver. Pangalawa, dahil nga linilihis mong issue doon sa tunay na problema ng bayan, meron pang isang issue na linilihis mo. Itong nailabas ng dokumento ni Maharlika tungkol sa iyong paggamit ng pinagbabawal na gamot. Yan talaga ngayon ang number one issue sa bayan bukod pa doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Bakit? Eh kasi nga, nauna na nagsalita si Duterte, dating Presidente Duterte, na nagkaroon siya ng ebidensya, pinakitaan siya ng ebidensya ng PIDEA na gumagamit ka ng pinagbabawal na droga. Tapos pangalawa, ayan na, may dalawang dokumento na lumabas, isang pre-operation report at isang operation report na nagsasabi nga na dapat daw magkakaroon ng operation habang gumagamit ka di umano ng pinagbabawal na gamot kasama isang artista sa 43C, Rockwell, Makati, no? At, alam niyo ba, gaya ng aking sinabi dati, kapag paper document, ang pagpapatunay dyan ay sa pamamagitan lamang ng original at yung tao, testimonya ng tao na lumagda na siya nga nakalagdarot. At lumabas na nga yung ahente, sumulat. At ang sabi niya, naku, public knowledge yan nung ako'y nag-interview ng confidential informant tungkol dito sa paggamit ni PBBM ng droga nung panahon noon ng 2012. At ako pa ang kumuha ng sinumpaang say-nay-say ng confidential informant. At matapos ko makuha yung mga salaysay na yon, ginawa ko yung mga dokumento. Pero ang sinabi ng ahente, hindi siya ang nag-leak dahil yan ay sinecure niya sa premises ng PIDEA. So, inamin niya na siya yung gumawa noong pre-operation report at yung operation report, yung surveillance report. O na ibig sabihin yan, pinatutuhanan niya na meron ang ebidensya ang PIDEA na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang PBBM noong 2012. Nagtataka pa ba kayo kung bakit ngayon nais makipag-away ng PBBM sa China? Kasi nga, kinakailangan ilihis yung atensyon ng mga Pilipino sa mataas na presyo ng bilihin at dun sa issue na pinagbabawal na gamot at yung PIDEA leaks. So yan mga kababayan, yan pala ang dahilan kung bakit bigla na lang no, agad-agad nagsalita si PBBM about dito sa gentleman's agreement, di ba? Sa dami-dami po ng isyong ibinaba, eto nga po nakakapagtaka mga kababayan eh. Sa dami-dami po ng isyong ibinabato ngayon kay PBBM, no? Bakit itong issue kaya dating Pangulong Duterte, yung gentleman's agreement di umano, no? Yung kanyang sinagot o binigyan ng pansin, hindi naman para sa kanya yun eh, di ba? Hindi naman para kay PBBM yung tanong na yun, na kung meron ba talagang gentleman's agreement, para po yun kay dating Pangulong Duterte, di ba? Ang dapat po na sumasagot niya ay si dating Pangulong Duterte at hindi po si PBBM, mga kababayan. Pero bakit siya po ang sumagot, di ba? At sinasabi niyang wala, talaga walang dokumento, talagang wala at horrified daw. Gaya nga ng sabi ni Attorney Harry Roque, bakit ka naman ma-horrified kung wala ka namang, kung hindi mo alam yung, kasi sinabi niya hindi niya alam di ba? Kung hindi niya alam yung content ng agreement na yun kung meron man, di ba? So doon pa lang nabuko na talagang wala, kasi wala, hindi niya alam, di ba? Tapos horrified pa siya. O doon pa lang nagkakabukuhan na, nagkakasinungalingan na tayo. Diba? So yan mga kababayan, kasi napakarami na pa kasing mga ebidensya, yung video nga, diba? Lalabas na di umano. So antay-antay na lang tayo mga kababayan kung lalabas na ba yung video yan. Well, ano po ang inyong reaksyon dito sa sinabi ni PBBM, no? At dito sa sinasabi ni Attorney Harry Roque. Yan, i-comment na lang po sa baba mga kababayan para at alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong opinion, no? Patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads natin yung reaction video. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balita News TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo kay Balita News TV. Maraming salamat po.